Okay, so ayan. So ngayon, meron na tayong way para makapag-create tayo ng or para makapaglagay tayo ng data, makapag-insert tayo ng data sa ating database gamit yung new client button natin. Ngayon, next natin gagawin is yung dapat ma-edit natin itong mga data na to gamit yung edit button natin or yung tinatawag nating update na part ng ating CRUD. Okay, so to do that, as you can see dito sa index.php natin, sa action na part natin dito, wala pa tayong nakalink dyan kung saan tayo idadala once na pinindot natin to. So, once na pinindot natin yan, wala pa yung mangyayari. So, gawin natin is, let's create the PHP file para sa ating edit. So, para mas madali, ang ilagay lang natin is edit.php. Ayan. And then, sa loob niyan, dito tayo magkocode ng para sa ating pag-edit. So, bali sa pag-edit natin is meron pa rin tayong form doon sa loob. Pero nandoon na din yung mga data kung alin dito yung i-edit natin. So, yun. Unang-una, so siguro, since meron naman tayong form na ilalagay dyan, siguro copy na lang natin tong nandito sa loob ng ating HTML file. Hindi pala dito, sa create. Okay, so kakopy natin yung form na naka-create. Okay, so ito, yung buong HTML ni form. Ni create. Kakopy natin siya. Ayan. Copy. And then, paste natin sa edit.php natin. So, bali, magpo-focus na lang tayo dito sa pag-connect natin ng edit.php natin sa database and then sa PHP script natin. Okay, so, save. And then, palitan natin ito ng yung new client, instead na new client yung title natin, palitan natin siya ng update your data. So, ayan. Save natin. Tapos, sa index.php natin, ililink na natin siya dito sa ating edit button. So, ayan. Para malink natin siya dyan, ilalagay lang natin ulit yung file path niya dito sa href. Ayan. So, yung file path niya is CRUD demo / edit.php. And then, since nasa ano pa tayo dito, nasa loob tayo ng, or kasalukuyan nasa loob tayo ng PHP file dito, so, ililink na din natin yung row. Kasi nasa row tayo eh. And then, ID equals to row and then ID. So, bale, ang i-fetch niya or ang hahanapin niya kapag pinindot natin yung edit is yung ID ng user. Okay? So, kasi yun lang yung unique sa kanya or yun yung primary key niya. So, yun yung hahanapin niya, yung ID. So, save natin. And then, try natin edit. So, sa ngayon, wala pa siya dito. So, bali dito, ang mag-view dapat dito yung data na to. So, halimbawa, ito yung sa akin sa una. Kapag pinindot ko yung edit, dito dapat lalabas dito yung current na data. Okay, so para mangyari yon, sige, punta tayo dito sa edit. So, yan. Para mangyari yon, balik tayo sa edit.php. Tapos sa taas ulit, gawa tayo ng PHP script natin.
Ayan. So, sa loob niyan, excuse me. Okay, so declare muna ulit na yung variables para sa database connection parameter natin. Server name is equals to localhost. Ayan. Then, username is equals to root. And then, password will be empty. And then, yung kanyang database. C register DB. Yan. Tapos, yung connection niya. So, pwede naman copy na lang natin yung ibang code dito. Yan. So, i-copy natin itong si hanggang dito kay success message. Copy. Then, paste natin dito. Save. Ayan. So, sa ngayon, wala pa siya dyan kasi hindi pa natin nalagay yung query. So, yun. Next is gagawa tayo ng request method dito. So, if let's use the server request method natin. Ayan. Request underscore method. Then, get. Okay, so get natin kasi yun, kukuha tayo nung kukunin natin yung data. Ayan. So, yan. Sa loob ng ating get, gagawa tayo ng isSet dito na function. So, para ma-check natin kung nakaset na ba yung ating get method. So, if not set or isSet, okay, si get natin, okay, so ang laman niya is yung ID. Pupunta or idadala niya tayo sa ating index.php. So, yung file path natin, CRUD demo /index.php. Okay. And then, exit. Tapos, yung gawa tayo dito ng variable para kay ID. Tapos, get. Para gumana yung ating ID. Ayan. So, sa ngayon, hindi pa tayo nakaset. Kaya, nung ni-refresh natin or ni-save natin, bumalik tayo sa index. So, ayan. Ngayon, gawa tayo ng query para mabasa natin yung selected na row or selected na row natin para sa ating pag-update. So, ito, comment. Read the row of the selected client from the database table. Yan. So, yung query natin dyan, dati lang, gawa tayo ng variable para sa query natin, tapos select. So, kung nung una, ang nilagay lang natin is ganito lang, from
Reg table. So, yan. So, tama ba? Tama, reg table. So, kung yung una, yan lang yung ginawa nating query. Ngayon, since gagamitin natin yung ID para makuha natin yung specific na row, maglalagay tayo dito ng where na clause. Where, kung saan daw, ang ID niya is kung ano yung ID nung sinelect natin na tawag dito, na row. Okay? Or na data. So, ayan. Tapos, yung result natin na variable, result query so ayan, tapos row fetch assoc or fetch associate. Save natin yan. Yan. So, meron tayo ditong row.result. So, next is gagawa tayo ng if dito para ma-check natin si row. And then, mapunta tayo sa tawag dito sa ating and idadala niya tayo sa ating PHP or sa index.php natin. So, if so, yan. And then, header location niya will be CRUD demo / index.php and then exit. Yan. Tapos, pagkatapos nun, gagawa tayo ng variable kung saan sila yung mag-store ng mga data natin. So, variable name sa kada row natin, no? So, yan. Tatawagan natin dito si row. And then, name. Tapos, sunod naman is si email. Sorry. Email. Tapos, next will be the phone. $phone. And then, si address. Ayan. So, pagkatapos nyan, gagawa na tayo ng else statement natin dito. Ayan. So, sa else statement natin, popost natin daw si $id. So, gamit tayo ng ng post method dito. And then, ID. Yan. Tapos, si name. So, copy na lang natin to para mas madali tayo. Paste. 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 Ayan. Palitan natin. This will be name. And then, popost niya si name. Ayan. Tapos, next will be email. Ayan. Tapos, ang laman niya is email. And then, next naman is phone. Tapos, ang laman niya is phone. Tapos, sunod si address. Ayan. Tapos, dito address.
Yan. Tapos pagkatapos yan, sa loob pa rin ng ating else statement, gagawa tayo ng do while. Okay? Para sa ating update query. Okay? So, yan. Do. Gawa tayo ng do while dyan. Tapos, if statement. Para ma-check natin kung empty yung ating si email, si name, tsaka si phone, si address. So, same lang kanina sa ginawa natin. Tapos gagawa tayo ng error message dyan. So, ayan. And then, break statement. Tapos pagkatapos nyan, gagawa na tayo ng ating query na para sa update. So, $SQL. Para lang sa query lang natin sa pag-update, gagamit tayo ng keyword na update. And then, reg table. Tapos, tooldoc. Set. Yan. Name is equals to $name. Yan, single apostrophe. Comma email is equals to ayan, $email single apostrophe comma. So, yan. Next line na lang natin para mas madaling makita. Phone is equals to phone. Address is equals to address. Yan. And then, semicolon natin. Dot. Where. Okay, kung saan. Next line na lang natin. Where yung ID daw is equals to $ID. Yan. And then, result is equals to $connection query SQL. Yan. Tapos, check natin ulit. Magre-return tayo ng error message. If, excuse me, $result. Yan. And then, return error message. Tapos, lagay natin invalid query. Connection query. Yan. And then, break line. Ay, break statement pala. Excuse me. Sorry. So, ayan. Tapos, next naman is, after natin, yan, yung success message naman, kailangan meron tayong success message. Yan. So, let's say, client updated successfully. Ayan. And then, i-head niya tayo papunta sa ating index.php. Ayan. Tapos, exit. And then, while, kasi naka-do while tayo, di ba? So, dito yung while natin.
Wait lang. While true. Save. Yan. So, ano pa bang error? So, yung error natin. So, ayan. Try natin. Update natin. So, edit natin si bench. Dapat daw may apelido. Wait lang. Line 165. Okay, so ito pala is, sorry guys na mali. Error to, hindi query. Ayan, save natin siya. So, ayan, wala nang error. So, check natin kung gagana na siya. Okay, so sabihin natin palitan natin si bench. So, update natin dapat daw may apelido. Okay, so edit. So, hindi siya gumagana. So, try natin hanapin kung nasaan yung tawag dito error. So, probably nasa index.php siya. So, ayan. So, dito, ayan. Nakita ko na agad. So, ito, dapat wala siyang equals dito sa pagkatapos ng ID natin. So, delete natin to. Yan. Then, save. So, try natin ulit. So, edit natin si bench. Dapat daw may apelido. So, ayan. Gumana na yung edit natin. So, bench. Say part. Wow. Bench part. So, submit natin siya. Oops, meron pa tayong error. Undefined array key ID in edit.php on line 41. So, ayun, dapat meron tayo ditong i-define na variable para kay ID. So, meron tayo dito ng $ID is equals to empty siya. Ayan, save natin. Okay, so refresh natin to. Cancel. So, balik tayo. Ayan, so ito si bench part. Try natin submit. Bakit ganon? Meron pa rin error. So, wait lang. Debug natin. Debug pa rin natin. Hindi tayo susuko. Teka lang. Parang may mali sa form natin. Parang merong kulang. Ayun. Kaya undefined yung array key natin na ID kasi wala tayong input para sa form. Ayun. So, dito dapat may input tayo para sa ID na part ng form natin. Pero, hindi natin siya ipapakita dun sa form natin. So, dapat naka-hidden lang siya. No? So, yan. Lagay tayong input type. Yung input type niya will be hidden. So, bale, hindi siya makikita ng user natin. And, hindi makakapaglagay ng data yung user natin doon. So, lagay natin ID. Tapos, value niya. Sa value niya, dito tayo maglalagay ng PHP script. No, gaya nung sa iba. So, yan. PHP. Tapos, echo $ID. Yan, semicolon. Ayun. Teka. Kailangan natin ng quotation mark sa loob niyan. So, yan. Tapos, sara natin. Save natin siya. And then, try natin i-resubmit. Okay, so, try natin ulit. Ayun. Okay, so, ayan. Na-edit na natin yung pangalan niya. Nilagyan na natin yung apelido. So, bale, ito yung kulang natin. Itong line na to. So, kailangan meron tayong hidden na input para sa ID natin. Kasi kukunin niya din yung ID dun sa form. Kasi yung ginawa natin, kinopy natin yung form natin from the create
wherein hindi naman kailangan dito yung ID kasi naka-auto-increment siya, di ba? So, pag-create natin ng or sa pag-input natin ng data sa database, hindi natin kailangan ng ID. Pero since sa update na tayo na part, kailangan natin ng ID. So, dapat meron tayo ditong input type para sa ID or meron tayong input para sa ID. Pero naka-hidden lang siya. Meaning, hindi natin ma-edit. Okay? So, hindi natin ma-edit yung ID. So, try natin dito sa iba. So, ito, si Bien. Say kulang yung pangalan niya. So, lagyan natin ng ganyan. Then, submit. Okay, so yan. Malinis na yung ating update na part ng ating CRUD. So, ngayon, sa next part or sa last part natin, gagawin natin is yung delete naman. Okay, so, on to the next video na tayo.